Yan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Arven Tolentino interesadong lumipat sa ibang bansa para maglaro. Iiwan na ang Northport Batangfier. At binigo naman ng Phoenix Fuel Masters ang talk and text tropang 5G. At ito ang sinabi ni Jason Ferkins at ang sinabi ng head coach ng talk and text na si Coach Chot Reyes. Tara, sama-sama po nating pag-usapan, talakayin yan sa video ito. Matapos po kung maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng shoutout natin nasa dulong bahagi po ng pityong ito. Sa kasalukuyang PBA All Filipino Cup, labas-pasok sa lineup ng Northport Batangfier ang gunner na si Arven Tolentino. Sa apat nga po nilang laro, gawa ng mayroon siyang iniindang injury. Sa pagpapatuloy ng 49 season ng PBA All Filipino Cup, ang 2024-2025 PBA Commissioner's Cup Best Player of the Conference ay naging limitado dahil sa hindi pa rin nare-resolba ang kanyang isyo sa kanya pong kontrata. Noon nga pong season 48 last year, ipinaalam ng 29 years old forward na isang taon na lamang ang kanyang kontrata sa Northport Batangfier. Kinumpirma nga po yan ng maraming source, lalo na nga po dito sa Tiebreaker Time. Last April 30 ng taong kasalukuyan ay siya na nga pong restricted free agent. Eto nga si Arven Tolentino. But technically, may karapatan naman ang Northport Batangfier na auto-extend contract sa kanya po dahil hanggang sa katapusan pa ng PBA All Filipino Cup. Pero ngayon, mga shooters, ayon po sa ulat ni Machili ng Tiebreaker Time, mula nga daw po sa isang insider mula sa koponan na hindi pa pumapayag dito ang nasabing forward sa pagkatalo nga po ng Northport Batangfier sa Barangay Ginebra, San Miguel, 131-106. Hindi pa din naglaro dyan etong si Arven Tolentino. Sa apat na laro ng koponan niya, 2 laro pa lamang ang kanyang nilalaruan at may mga average siyang 17.0 points per game, 7.5 rebound per game, 6.0 assist per game. Napakaganda ng takbo ng karir ng 29 years old na forward gunner. Mga ka-shooters, sa nakalipas nga pong taon, kabilang na nga po niya ng pagsalpak niya ng kanyang career high na 51 points laban sa Converge 5Rexers noong August 29. Tapos nakapagtala pa siya ng ilan pang triple-double performance ng mga panahong yan. Dahil nga po dyan sa magandang performance na yan, nakatawag ng atensyon sa mga international basketball teams. Ang isa nga po dyan, etong KBL or Korean Basketball League. Sa ngayon, wala pa naman panibagong season sa KBL. Pwedeng mag-isip si Arven Tolentino hanggang September. So maaari niyang pag-isipan ang ilang mga option or makikipag-negotiate siyang muli dito sa Northport Batangfier para ituloy ang trabaho or ipagpatuloy ang kanyang gustong karir sa labas ng bansa. Sa ngayon, nag-iisip marahil si Arven Tolentino kung magbabalik nga ba siya dito sa Northport Batangfier para tapusin ang All Filipino Cup. Siyempre kasama dapat etong kanyang kupunan ng Northport Batangfier. Pero mga shooters or gusto nyo nga ba niyang tapusin na lang ito or maglalaro na nga ba siya sa ibang bansa? Sa kanyang po kapalaran, titingnan po natin kung ano magiging kapalaran. At alam naman natin kasi mga shooters, no, talagang hitik na hitik ang mga offer kasi dito sa labas ng bansa. Like for example, ito nga pong KBL and Japan. Talaga na mga nakakasilaw yung mga offer diyan. Kaya abangan po natin ang mga susunod na pagkabanata dito nga po sa karir ng isang Arven Tolentino. At pag-usapan naman po natin na naging bakbakan ng token text tropang 5G at ito nga pong Phoenix Fuel Masters. Binigo nga po ng Phoenix Fuel Masters ang nag-aasam na Grand Slam na token text tropang 5G sa pamamagitan ng 95-81. Diyan po ginawa yan sa loob ng Inares Center sa Montalban, Rizal. Ito nga po ang pinakamasamang panimula ng token text tropang 5G makalipas ang 25 years. Umarangkada ang Fuel Masters mula sa get to go sa likod ng 58% shooting. Sa unang quarter para angkinin nila ang kalamangan 28-14 sa likod ng mainit na shooting
ni Jason Perkins. Katuwang sina Quintafen at Tyler Tio, sapat yan para tulungan ang kanilang kupunan at mas lalo pa nilang pinalakihan sa 50-26 para magtuloy-tuloy ang kanilang ikalawang sunod na panalo sa 5 laro. Ang Talk and Text tropang 5G naman ay alam naman nating lahat na galing sila sa dalawang magkasunod na kampyonato na sa nauna nga po dalawang conference. Sa ngayon ay may bagsak silang ikatlong sunod o bumagsak sila sa ikatlong sunod na pagkatalo para sa kanilang masamang panimula 0-3. Ito nga po ang ikalawang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong record ng Talk and Text tropang 5G mula nga po noong sumali sila sa liga taong 2000 mga shooters ng Philippine Cup. Ayon nga po iyan kay PBA Statistical Fidel Mangonon III at sa nasabi nga pong panalo ng Fuel Masters, pinangunahan sila ni Jason Perkins na nagtapos ng mayroong 27 points. Perfect po siya sa 3 of 3 field goal shooting from downtown o from 3 points. Narito po ang sinabi ni Jason Perkins sa ulat ni Jer Ramos sa Spin.ph. Kinuha lang namin ang aming mga lessons mula sa aming mga pagkatalo. Kami ay nanatili lang sa sandaling ito. Ang focus ay sa susunod na practice. Ngayon, palagi kong sinasabi na nanalo ka na may natutunan ka. Kaya mag-aral sa bawat pagbagsak. Kaya tayo ay move forward mula dito. Yan nga po ang sinabi ni Jason Perkins. Nakatuwang po niya dyan sa nasabing panalo si Quintafen na nag-post ng 16 points kay Palungay 11, si RJ Hasul. Etong veteranong si RJ Hasul ay merong 10 puntos. Ang Fuel Master ay nag-post ng 60% from deep at 12 of 20. Kinapos naman ang mga pataan ni Coach Chot Reyes. Narito po ang sinabi ni Coach Chot Reyes. Sa ulat pa din po yan ni Jer Ramos sa Spin.ph. Well, sana may maisagot ako sa iyo. Pero hindi ko maisip, hindi lang kami naglalaro ng magkakasama. Walang koneksyon, walang chemistry sa loob. Ang mga manlalaro ay naglalaro ng makasariling basketball. Sinabi nga po yan ni Coach Chot Reyes, malungkot na lumalabas sa loob ng dugout ng Inares Center dyan nga po sa Montalban, Rizal. Ang next assignment nila ngayon pong Sunday, etong San Miguel Firmin. Kaya sobrang tismayado si Coach Chot Reyes kasi medyo mabigat ang kanilang sunod na laban. Isipin mo, San Miguel Firmin po yan, hindi pirong kalaban ang kanilang makakatapat. So paano, nanganganib nga ba ang Grand Slam ng Talk and Text tropang 5G? Pangarap nila yan. Kaya asahan natin na isang magandang laban ang mangyayari this coming Sunday sa pagitan ng San Miguel Firmin at ng Talk and Text tropang 5G. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naman po ang inyong maging opinion. Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Pero katulad ng ating pong nakagawian, shoutout po kina